Una sa lahat, Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. walang tumutol. Lahat ng 53 na kongresista ng miyembro ng komite bumotong yes kaugnay sa probable cause para ma-impeach si VP Sara Duterte. Bago yan, huling pagdinig ng House Justice Committee sumento sa mga pagbabanta ng bise. Ninyong lahat. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Git ng NBI. Meron na raw silang lead kung sino ang sinabi ng bise na kinausap niyang patayin ng Pangulo kung sakali. Ang buong detalye kung ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Mga mambabatas nagdebate kung bubuksan ba o hindi ang kahon na naglalaman ng BIR records ni VP Sara Duterte. Mga salaring nanambang sa isang negosyante at driver nito sa Timog Avenue sa Quezon City, mukhang plinano raw ang krimen. Malacanang dumistansya sa sinabi noon ni Interior Secretary John Vic Remulla na pauwiin daw si Zaldico sa loob lamang ng isang buwan. Habang si Pangulong Bongbong Marcos nakipagpulong sa kinatawan ng Czech at France. Presyo ng petrolyo nakaambala namang tumaas dahil sa pagkalas ng United Arab Emirates sa OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. At ang mga kanta ng Disney ginawa ng version para sa mga deaf. Under skies I've never seen, will I lose myself between my home and what's unknown? If I go beyond, leaving all I love behind. Nakita na ng House Justice Committee ng sapat na basehan ang inihaing impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng higit 50 kongresistang miyembro ng Justice Panel. Para sa mga kongresista, malinaw na impeachable offense ang pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. May lead na rin ang NBI sa nakausap umano ng bise na hitman. Nasa frontline, nabalitang yan si Marian Enriquez. Sa unanimous vote na 53 in favor at walang tumutol, nakitaan ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na basihan ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Kumbinsido silang may nangyaring pang-aabuso sa kanyang confidential funds. May hindi pagdedeklara ng tama sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN dahil hindi tugma sa bilyon-bilyong pisong transaksyon sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa huling araw ng impeachment hearing ng House panel, sumentro ang talakayan sa mga video ni VP Sara gaya ng pagbanta sa pamilya ni Pangulong Marcos. Ninyong lahat. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Mismong NBI ang nagsabi, hindi yan edited at hindi rin AI. Yung video is na-authenticate ng NBI. Yes, ma'am. Hindi yun gawa-gawa lang, hindi yun AI. Yes, ma'am. Nakitaan din ng National Bureau of Investigation o NBI na may reasonable certainty of conviction. Kaya naghain sila ng reklamong 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay VP Sara. Reps ipsa loquitur is the thing speaks for itself. Ibig sabihin, there's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker.
Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na may lead na sila sa umano'y assassin na posibleng kinausap ni VP Sara. Bukod sa video na yan, binusisi rin ang ibang pahayag ng bise gaya ng hindi niya pagdalo sa SONA dahil siya raw ang designated survivor. Pati na ang video ni VP Sara na aniya pagputol sa ulo ng kanyang mga katabi. If you could see the whole video that was submitted, Your Honor, it is the President that was referred, Your Honor. The President? Yes, Your Honor. Dahil sa mga video na yan, malinaw para sa komite na impeachable offense ang mga pagbabanta ng bise. This is not simply a threat punishable under a statute. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code. But this is an impeachable offense which violates the Constitution. This is an impeachable offense under the Constitution. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Samantala, lumutang ulit sa pagdinigang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue. Laman niyan ang income tax returns ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney Mans Carpio. Hirit ng ilang kongresista, i-unbox na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. We should let the Filipinos see what's inside that box. Pero tutol sa unboxing si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ipaubaya na lang daw ito sa Senado na tatayong impeachment court. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan. Si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng Justice Committee, pabor din sa pagbubukas ng Green Box. Iginiit na dapat ay walang nalalabag na batas sa pagbubukas nito. May binitawan pa nga siyang linya mula sa isang pelikula. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Pero hirit ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, hindi ata si Popoy ng one more chance ang may sabi niyan. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag nang buksan ang BIR box ng mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, lumutang din sa pagdinigang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte noong Rage Coalition launch. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ayon kay Dalimang, trademark character na yan ng buong pamilya Duterte. Iniimbestigahan na rin yan ng NBI. Bago naman matapos ang pagdinig, pinagdebatihan pa kung dapat bang i-extend ng isa pang araw ang impeachment hearing. Gusto kasi ni Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan na bigyan pa ng pagkakataon ang bise na humarap at magsalita. Bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Doon na siya sa Senado magpaliwanag. No more chances for her in this committee. Not next week, not anymore. Tama na po ang spirit of the glass. Hindi natin pinapakawalan ang pagre-reserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. Ayon naman sa Defense Counsel ng Bise, hindi naman na raw nila ikinagulat ang desisyon ng House Justice Committee. Muli rin nilang iginiit, hindi na ayon sa saligang batas ang ginawang pagdinig ng komite. Muli namang magpupulong ang komite sa Lunes para aprubahan ang committee report at talakayin ang articles of impeachment. Ito ang ipapasa at pagbobotohan ng lahat ng kongresista sa plenaryo. Target yang gawin sa May 11. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Kanina, pinagbotohan ng House Justice Committee na may probable cause para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Himay lamang po natin ang ibig sabihin nito. Tandaan na may dalawang bahagi po ang impeachment process. Ang step 1 ay sa Kongreso, ang pagdetermina kung may probable cause para litisin ang akusado. Para po yang sa piskal na kailangang magdesisyon kung isasampa ang kaso doon po sa korte. Nandyan pa lamang po tayo ngayon. At ang rekomendasyon ng Justice Committee ay pagbobotohan pa ng buong Kongreso o yung plenaryo. Kung makuha ang 1/3 vote or 106 votes, considered impeached na po ang akusado. Pero ito po, sa Justice Committee pa lamang, meron na pong unanimous na 53 votes para po sa impeachment. Kalahati na po yan ng requirement ng konstitusyon na 1/3 ng Kongreso o yung 106 votes. Sa makatwid, hindi na po ganun kahirap na ma-impeach muli si VP Sara Duterte. Tandaan po, iba ang impeached at iba naman ang convicted. Kaya nga po sabi ng marami, ang impeachment po ang easy part. Ang conviction naman po ang harder part. Pagkatapos ng impeachment ng Kongreso, aakyat na po ang trial ng impeachment court sa Senado. Ayon sa konstitusyon, 16 votes ang kailangan or 2/3 vote ng Senado para ma-convict ang akusado at matanggal sa pwesto. Bakit natin sabi na ito ang hard part ng impeachment process? Well, sa unang tingin pa lamang po, kukulangin na ang boto para sa conviction kung pagbabasehan lamang kung sino ang nasa majority ngayon at kung sino ang nasa minority. 15 lamang ang nasa majority, 16 na po na boto ang kailangan para sa conviction. At sa lagay na yan, hindi pa ganun kasigurado sa marami sa kanila. Halimbawa po, si Senador Pia Cayetano, kapatid po ng pinuno ng minority na si Alan Peter Cayetano. Ang magkapatid na Villar, matagal pong nakahanay sa Pro-Duterte Group. Samantala, ang mga Pro-Duterte, nasa siyam po sila ngayon at kahit papano ay solido na grupo. Ngayon, imposible bang makuha nila ang bilang para makonvict si VP Sara? Wala naman pong imposible sa politika. Pero kung sa milagro, kakailanganin nila ng matinding panalangin at matinding pananalig. Nilinaw na ng Supreme Court ang ibig sabihin ng salitang forthwith sa konstitusyon sa gitna ng issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 1401, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na pilitin ang Senado na umaksyon agad-agad sa impeachment. Kaugnay ito ng issue ng forthwith noong si Senator Jesus Cordero pa ang Senate President. Natulog kasi sa Senado ang impeachment at hindi sila agad nag-convene bilang impeachment court. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, sinasabing forthwith dapat magsimula ang impeachment trial. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi porket forthwith, agad-agad ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin daw ay sa loob ng reasonable time. Pwedeng maikli o mas mahaba, depende sa sitwasyon. Sa madaling salita, may discretion ng Senado para maghanda pero dapat iwasan ang hindi makatarungang delay. Pinusisi sa pagdinig ng Senado ang biglang paglobo ng bayarin sa kuryente na ikinagulat ng maraming consumer. Panawagan ng ilang senador utay-utayin ang singil sa kuryente. Narito ang aking report. Talaga namang nakakainit ng ulo ang sabay-sabay na taas presyo ng langis, pagkain at singil sa kuryente ngayon. Triple whammy nga kung ilarawan yan ng chairman ng Senate Protect Subcommittee na si Senator Win Gatchalian. Kaya panawagan ng senador sa Energy Regulatory Commission, baka pwedeng utay-utayin ang singil sa kuryente. So triple whammy ang consumers natin, lalo na yung pinakamahirap natin mga kababayan. Kasi nung pandemic, ginawa na natin to eh. No? If you remember, ng pandemic may bill shock rin. Bukas naman daw ang ERC na pag-aralan ang pagpapatupad ng staggered payment o yung utay-utay na pagbabayad sa kuryente. Pero ang tanong ng mga senador, bakit nga ba lumobo ang bill sa kuryente ng maraming consumers? Partikular na tanong nila Senator Amy Marcos, bakit daw tumaas yung tinatawag na generation cost? Paliwanag ng Meralco dahil yan sa paghina ng piso, lalo't dolyar ang pambayad sa langis. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng Malampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun.
Isa pang puna ni Senadora Marcos ang paglobo ng ilang items sa electric bill, gaya ng transmission cost, ancillary charge na may sakop sa backup power generators at systems loss charge. Oy, grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na, tapos sa double up pa sa system loss, tapos yung ancillary charges na hindi naman ginamit, nakatambay lang, dinagdagan din. Parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Sabi ng Meralco, pagdating sa ancillary charge, nakabase sila sa sinisingil ng National Grid Corporation of the Philippines. Sabi naman ng ERC, makakameno sa susunod na bill ang mga consumer dahil sa nakaambang bawas singil ng Meralco. That will take effect po starting this next billing. Inihabol po talaga namin yung decision dyan ng How much commission. can we look forward to? Pagdating po sa mga residential customers, may mga karagdagang around 20 centavos, 22 centavos para po lalo pa yung mga residential. Anong tawag? Naungkat din sa pagdinig ang ilang reklamo ng mga consumer na ipinapasa sa kanila ang ayuda para sa mga mahihirap, gaya ng Lifeline Rate Subsidy Program at subsidiya para sa senior citizens. Ang liit-liit naman ng Lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Kung sila po voluntaryo, We'll comply with whatever regulations ERC releases. Pero ayon kay Senador Bam Aquino, dapat maghanap ang gobyerno ng ibang pagkukunan para sa pampondo sa mga nasabing ayuda. O yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Paliwanag ng ERC, nasa 1 centavo per kilowatt hour lang naman ang nakakarga nito sa bill ng mga consumer. Nauna na rin pinaliwanag ng Meralco at ERC na ang mga subsidiyang ito ay nakapaloob sa Electric Power Industry Reform Law at minamandato itong singilin ng distribution utilities sa consumers. Kilowatt hours na nawala, pati yung Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng French at Czech Republic sa Malacanang. Pinahayag ng Pangulo ang pagkadismaya dahil sa nanatiling malaya pa rin si Saldico sa Europa sa kabila ng mga effort ng Pilipinas. Pinag-usapan ng mga opisyal kung anong mga legal na hakbang para papauwi si Ko. Sa huling impormasyon, nasa France na raw ang dating kongresista at nag-a-apply ng asylum. Dumistansya naman ng Malacanang sa naunang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na abutin lamang ng 1 hanggang 3 linggo ang pagpapauwi kay Ko matapos mahuli sa Czech Republic dahil sa immigration violation. Nung sinabi po ni Secretary John Vic na maaaring mapauwi in 2 to 3 weeks, galing lamang po ito kay Secretary John Vic Remulla. Hindi po ito pronouncement ng Pangulo at hindi rin po ito pronouncement ng Palasyo. Naglabas ng bagong CCTV footage ng mga pulis kaugnay ng pamamaril sa negosyante at driver sa Quezon City. Ang tingin ng mga pulis, plano ang pananambang. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang mga nakamotorsiklong salarin na huminto sa gilid ng kalsada malapit sa kanto ng Scout Ibardulaza at Scout Limbaga Street sa Quezon City. Ilang sandali pa, sinundan nito ang tumawid na puting mini SUV. Nakunan din ng video ang motorsiklo at puting sasakyan malapit sa kanto ng Timog Avenue at EDSA. Dito na bumaba ang angkas. Saka malapit ang pinaputukan ang mga sakay ng mini SUV sabay sibat. Inabangan talaga siya. So there is a strong probability that prior to the incident, the victim was surveyed o kaya nagkandak ng surveillance itong mga suspect. The victim going to Timog, nag-aabang na yung mga suspect. Nang isugod pa sa ospital ang negosyanteng sakay ng mini SUV, pati ang kanyang driver, pareho silang namatay. Ayon sa pulisya, posibleng ang negosyante ang target. Dahil nga businessman yung victim who owns bar, clubs, and billiard establishments. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the business incident or business-related incident po. Ilang minuto matapos ang pamamaril, sunod na nakita ang dalawa sa bahagi ng Scout Rallios. Tumigil ang mga ito sa bangketa, nagpalit ng damit at saka naglakad na parang walang nangyari. Inabandon na rin doon ng mga sospek ang motor na ginamit nila sa krimen. Napag-alaman pang gumamit din ito ng peking MV file number. Ayon sa kinakapatid na nasawing driver, 2021 nang magsimulang magtrabaho ang biktima sa kanyang among negosyante. Nandito po sa tagiliran po, 3 gunshot wounds. Yun lang po yung pinaka-detailed na terminology na ginamit.
na nag-cause ng expiration po niya. Never in our wildest dreams po na ganun yung magiging cause of death po niya. Napaka-tragic po, napaka-violent. Naulila ng nasawing driver ang 14 anyos na anak. Mensahe ng kinakapatid ng driver sa mga sospek. Wala kayong mga puso, hindi kayo tao. Hindi kayo marunong pumarehas sa mundo. Kapag dumating yung araw na kita-kita tayo sa harap ng mata ng Diyos, sana talaga, sana talaga, sa impyerno kayo mapunta dahil wala kayong mga puso. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nanawagan ng hustisya at independent na investigasyon ng mga kaanak ng mga nasawi sa engkwentro sa Negros Occidental. Ang ilang human rights group duda sa pahayag ng militar na lehitimong operasyon ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hustisya para sa Negros 19! Hustisya! Ito ang paulit-ulit na sigaw ng mga kaanak at taga-suporta ng ilan sa mga nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at rebelding grupo sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. 19 ang napatay sa insidente. Kabilang isang student leader, isang mamamahayag, 2 dayuhan, ilang peasant rights activists at maging ilang menor de edad. Mariing kinundina ng National Union of People's Lawyers ang pagkakadamay sa mga sibilyan sa operasyon ng Philippine Army. What happened in Toboso is a massacre. There are blatant violations of the principles that should apply in an armed encounter. Visiting communities, documentation, solidarity, these are not crimes. Masama naman ang loob ng ilang naulilang kaanak sa natatanggap pang panghuhusga at panlalait. Kaya napakasakit sa aming pamilya. Pinagtatawanan sila. Tinatawag silang corned beef. Hindi man lang ma-justify yung mga bagay na ginawa niya sa bansang to. Kahit ang kapatid ng isa sa mga nasawing PhilAm, ipinagtanggol ang pagkatao nito. Lyle could have stayed home in the States with the comforts of his middle-class life. Instead, he chose to spend weeks living with peasant communities, learning about their lives and their struggles. Dinipensahan din ng mga kasama ng mga nasawi kung bakit kasama nila sa lugar ang rebelding grupong New People's Army o NPA. Normal po sa mga scholar ng bayan, sa mga estudyante na lumabas sa classroom, pumunta sa different part ng communities, sa rural communities para alamin yung nangyayari doon, yung conflicts ng power between the farmers and the land grabbers. Bakit pumatay ng civilian ang AFP? So I think that's the question na dapat nagde-delve on tayo. Nauna nang nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na isang legitimate encounter ang nangyari. Pero duda rito si human rights lawyer Nery Colmenares. Akala ko sinasabi niyo miyembro ng NPA, tapos hindi niyo pala na-establish pa ang relasyon ng mga sibilyang ito sa sinasabi niyong NPA. Kaya nakakagulat. Halos 10 araw na, marami pa pala kayong hindi ma-establish, tapos pag mag-press release kayo, member, encounter, terrorist. May gumugulong ng investigasyon sa Toboso encounter ang Commission on Human Rights. Pero humihiling pa rin ang mga naulila ng isang independent investigation para mas bigyang linaw ang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Nagdemanda si Ronnie Alontes sa nagpakalat ng video ng kanilang wedding ng misis na si Loisa Andalio. Ayon sa aktor, may pinirmahang non-disclosure agreement ang mga imbitado sa kasal noong November. Pero may guest daw na nag-leak ng video sa TikTok. Ito raw ang dahilan kung bakit nagpasya silang isapubliko ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Maging ang pagbubuntis daw ni Loisa ay may non-disclosure order. Marso nang ipanganak ni Loisa ang kanilang baby girl na si Nili. Patikim pa lang yan na may ilang chika pa tayo sa aking pagbabalik. Susunod, oil price hike nakaamba sa Mayo kasunod ng pagkalas ng UAE sa OPEC. Tambalang VP Sara Duterte at Chavez Singson isinusulong sa 2028 elections. At the Big Bang Theory spin-off series na Stuart Fails to Save the Universe, my first look. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matapos ang 3 linggo malaki ang rollback sa presyo ng langis, nagbabadya muli ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng umakyat ng piso hanggang 3 piso ang kada litro ng diesel, habang piso hanggang 2 piso naman maaaring madagdag sa kada litro ng gasolina. Base po yan sa 2 araw na trading. Ito raw ang paunang reaksyon ng global market sa pagkalas ng United Arab Emirates sa OPEC o yung Organization of Petroleum Exporting Countries. Pero sa pangmatagalan, posibleng ito pa raw ang magdulot ng pagbaba sa presyo ng langis. Makakalaya na kasi ang UAE sa mga quota sa supply na minamandato ng OPEC. Narito na ang iba pang balita tonight. Sa ikalawang sunod na araw, sumadsad na naman sa pinakamababang halaga ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ang halaga nito sa 61 pesos at 567 centavos. Kahapon lang nang maitala ang naunang all-time low na 61 pesos and 30 centavos. Ayon sa mga ekonomista, epekto pa rin yan ng patuloy na digmaan sa Middle East. 2 taon pa bago ang national elections, may grupo na nagsusulong ng tambalang VP Sara Duterte at Chavit Singson sa 2028. Nauna raw magtipon ng grupo noong mag-anunsyo si VP Sara na tatakbo sa pagkapresidente noong Pebrero. Bagamat wala pang pinapangalan ng running mate si VP Sara, naniniwala ang grupo na magandang choice si Singson. Wala pang reaksyon dito ang dalawa. Pero kanina, dumalo si VP Sara sa pop-up exhibit ng isang mall sa San Pedro City, Laguna kung saan tampok ang mga dating vice-presidente ng bansa. Kasabay yan ng impeachment hearing kanina sa Kamara kung saan inaasahan din ng kanyang pagdalo. Simula bukas, mas pinalaki na ang maternity benefits ng PhilHealth. Halos triple na ang halagang sasaluhin ng PhilHealth para sa normal deliveries. Mula sa dating 9,750 pesos, itataas na yan sa 29,000 pesos. Kung cesarean delivery o C-section naman, ang dating 37,000 na binibigay ng PhilHealth, aakyat na sa 58,000 hanggang 62,000 pesos ang benepisyo. Mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth kasama na ang mga bakuna at laboratory test. Itinurn over ng Bureau of Customs sa Bureau of Internal Revenue ang 19 na sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 14 sa mga ito ang under constructive distraint o nakahold muna, habang 4 ang nasa constructive seizure o tuluyan ng kukumpiskahin ng gobyerno. Mananatili sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig ang mga sasakyan habang isinasa ilalim sa tax investigation ng BIR. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, hit songs mula sa mga Disney movies, ginawa ng versyon para sa mga may kapansanan sa pagdinig. At The Big Bang Theory spin-off series na Stuart Fails to Save the Universe, my first look. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. If you don't succeed, try in another universe. Gaya na lang ng mga bida sa The Big Bang Theory spin-off series na Stuart Fails to Save the Universe. May pa-first look na nga sila sa kanilang filming. Bida rito ang side characters from The Big Bang Theory na sina Stuart Bloom, played by Kevin Sussman, Barry, played by John Rose Bowie,
Denise na role ni Lauren Lacus at Bert played by Brian Posehn. Iikot ang spin-off sa nasirang device na magdudulot ng Multiverse Armageddon. Showing na yan this July 2026 sa HBO Max. And that wraps up our Tuesday Chikas. Ako po si Johnny Alipon. Bukas ulit, mga kapatid. At para mas sa ating pabaong Papa-Good Night, may bagong boses ang ilang Disney hits. Pero idinaan po yan sa mga galaw at sign language. What lies beyond, under skies I've never seen, will I lose myself between my home and what's unknown, if I go beyond. Sinabuhay ang ilang Disney scenes gamit ang animation. Kasama dyan ang ilang scenes sa Song in Sign Language na nag-premiere sa Disney+. Patunay po ito na kayang magsama ng musika at ng may kapansanan sa pagdinig. Napapanahon ito ngayong National Deaf History Month. It was my wedding day. We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Uy, magbasa ka na. 4 minutes na tayong OT. Ay, ganun ba? Sige na nga. Ang ganda. Okay. Sasabihin ko lang sana, kaysa pag ganun pa sila, ganun, no? May message on Disney. 5 minutes na tayong OT. 30 minutes pag-image, malagang headlines. Balit at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mean Las Valles Oroseo. Ako lang po si Edling Gao, walang iwalan. Spotlight Tonight. Yun!